Kakakatawid lang ng linya ang Rusya. Noong Setyembre 10, lumiwanag ang kalangitan. Dahil sa depensa ng Poland nang pasukin ng drone ng Rusya ang kanilang himpapawid. Sa paglusob sa Poland, hindi lang pinukaw ng Moscow ang kapitbahay, kundi ginising din ng NATO. Isang kaalyado ng United States ang nagsabing napabagsak nito ang mga drone ng Rusya. Itinuring ito ng Poland na aggression na nagtulak sa bansa sa bingit ng digmaan. Nangangamba ang Europa ngayong gabi matapos labagin ng mga drone ng Rusya ang himpapawid ng Poland. Ayon sa ministro ng Depensa ng Alemanya, armado ang mga drone at sinadyang ipinasok sa Poland, bagay na itinanggi ng Kremlin. Ang digmaan mula Donbas ay umabot na sa Warsaw. Ang dating malayong labanan, ngayon ay nasa pintuan na ng NATO. Ang biglaang pangyayaring ito na gumimbal sa mundo ay maaaring simula ng mapanganib na kaganapan. At habang ang mga bumagsak na drone ng Moscow ay napunta sa lupa ng Poland, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Magdidigma na ba ang Russia laban sa Poland at pati na rin sa NATO mismo? Simulan nating himayin ang mga pangyayari noong umaga ng Setyembre 10. Nagsimula ang lahat nang maglunsad ang Russia ng isa sa pinakamalakas nitong atake ng missile at drone sa kanlurang Ukraine. Gayunpaman, hindi lahat ay nanatili sa panig ng Ukraine ng hangganan. Nakagulat, may ilang armadong drone na nakapasok sa himpapawid ng Poland at nagbanta sa mga tao at infrastruktura nito. Mabilis tumugon ang Warsaw. Sinubaybayan, tinarget, at winasak ng air defense ang lahat ng mapanganib na drone bago makapinsala. Sa loob lamang ng ilang oras, tinawag ito ng pamahalaan ng Poland kung ano talaga ito. Isang kilos ng agresyon mula sa Kremlin. Bawal ang paglusob sa himpapawid ng ibang bansa gamit ang armas. Pagkatapos ng insidente, may mga hakbang na ginawa. Isinara ang silangang paliparan. Ipinagbawal ang paglipad ng eroplano at pinayuhang manatili sa bahay ang mga residente hanggang luminaw ang langit. Maging ang NATO ay naalerto at ibinahagi ng mga opisyal ng Poland ang mga detalye ng insidenteng ito sa kanilang mga kaalyado. Para sa mga taga-Poland, nakakakilabot ang mensahe. Pumasok na ang digmaan sa kanilang bansa. Ang sandaling iyon ay mahalagang pagbabago. Hanggang ngayon, mahalagang kaalyado ng Ukraine ang Poland, sentro ng armas at matinding kritiko ng Moscow. Hindi pa ito direktang nakipag-ugnayan sa mga kagamitang Ruso. Sa pagpapaputok ng mga drone, tumawid ang Warsaw sa hangganan. Ipinakita nitong hindi papayag ang Poland na maging testing ground ang teritoryo nila. Mahalaga ito sa NATO dahil ang paglabag sa himpapawid ng Poland ay ibig sabihin din ng paglabag sa himpapawid ng NATO. Ipinakita ng Warsaw ang kagustuhan ng Poland na ipagtanggol ang sarili nitong himpapawid sa sariling paraan sa mabilis nilang aksyon imbes na maghintay sa mga kaalyado. Dapat ding tandaan na ang insidenteng ito ng drone ay hindi basta-basta lang nangyari. Bahagi ito ng isang pattern na unti-unting nabubuo sa loob ng ilang buwan. Ilang araw lang ang nakalipas. Noong ika-4 ng Setyembre, 2 drone ang panandali ang pumasok sa himpapawid ng Poland bago umalis. Noong Abril, lumabag ang helicopter ng Rusya sa himpapawid ng Poland at pinaniniwala ang sinusubukan ang depensa ng bansa. Ilang buwan bago ito, may fighter jet na tumawid at bumalik sa teritoryo ng Poland. Madalas itanggi ng Moscow ang responsibilidad o sabihing aksidente lang ito. Pero hindi ito tinuturing ng Poland na pagkakamali. Para sa Warsaw, lagi itong babala ng mas malalang banta. Matagal na itong nangyayari. Noong Nobyembre, 22 isang Russian-made missile ang tumama sa nayo ng Prasad of Poland at pumatay ng 2 tao. Nanlumo ang mundo nang masaktan ang NATO member sa digmaan. Sabi ng mga investigador, isang Ukrainian missile ng depensa sa himpapawid ang naligaw habang pinipigil ang pag-atake ng Russia. Pero malinaw ang aral. Nasa unahan ng labanan ang Poland, gusto man nila o hindi. Simula noon, bawat alerto sa radar at di kilalang sakyang panghimpapawid ay nagpapaalala sa mga taga-Poland kung gaano kalapit ang digmaan sa Ukraine sa kanilang bayan. Nag-uugnay sa mga insidenteng ito ang malinaw na estratehiya ng Moscow. Sinusubok ng Russia ang determinasyon ng NATO gamit ang tinatawag ng marami na mga aksyon sa gray zone. Ito ay mga kalkuladong panunulsol lamang. Sadyang maliit ang mga paglabag para maiwasan ang agarang tugon militar. Ngunit ginagawa ito para panatilihing alerto ang Poland at mga kaalyado nito. Bawat drone na tumatawid sa hangganan, bawat eroplanong pumapasok sa himpapawid ng Poland ay bahagi ng isang laro na layuning pahinain ang loob
at magdulot ng pagdududa. Laging alerto ang Poland araw-araw, tulad ng gusto ng Kremlin. Isang psikolohikal na digmaan ito, ginagawang balisa ang publiko at alerto ang militar. Nabasag ng huling pag-atake ang siklo, nang pabagsakin ang mga drone at tawaging pananalakay ang insidente. Binago ng Polonya ang mga patakaran at nilinaw na hindi na palalagpasin ang mga aksidente. Lahat ng panghimasok ay tutugunan ng puwersa. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil nagpapakita na ang isang NATO frontline state ay ayaw nang sumunod sa Moscow. Para sa marami sa Europa, iyon ang insidenteng nagdala ng anino ng digmaan sa Ukraine sa teritoryo ng NATO. At kung hindi pa sapat ang mga pag-ataking ito, may ilang magugulong bagay na nangyayari malapit sa mga hangganan ng Poland. Pinagmamasdan ng Warsaw ang isang pamilyar at mapanganib na estratehiya na nangyayari mismo sa kanilang pintuan habang nagsisimula ang Russia at Belarus ng mga pagsasanay malapit sa silangang hangganan ng Poland. Ang Zapad 2025 drills mula Setyembre 2026 ay hindi simpleng pagsasanay na ipinagmamalaki ng Russia at Belarus. Isa itong direktang mensahe. Libo-libong tropa, tangke, eroplano, artilleriya, at missile system ang inilipat sa silangang hangganan ng Poland para sa magkasanib na operasyon. Opisyal na iginigiit ng Moscow na 13,000 sundalo lang ang kasali. Pero ayon sa intelihensya ng NATO, umaabot ito sa halos 20,000 kapag isinama ang mga support at logistics unit. Ang nakakabahala ay hindi lang dami ng sundalo kundi pati ang totoong layunin ng kanilang pagsasanay. Tampok sa mga pagsasanay ngayong taon ang mga hypersonic na sandata tulad ng Oreshnik missiles na kayang maglakbay ng 10 beses na mas mabilis kaysa tunog at idinisenyo para malampasan ang mga makabagong depensa. Kasama dito ang simulation ng tactical na nuclear strike, paglusob ng armored vehicles, at mabilisang pagsalakay sa hangganan. Wala sa mga ito ang mukhang depensibong posisyon. Ito ang mga pundasyon ng mga pagsasanay para sa pananakop. Hindi na nilolko ng Russia ang iba, gaya ng naranasan na ng Poland noon. Noong 2022 nagsagawa ang Russia ng katulad na ehersisyo sa hangganan ng Ukraine. Iginiit nilang ito ay para sa kahandaan at koordinasyon. Makalipas ang ilang linggo, tumawid ang parehong unit sa hangganan at nagsimula ng digmaan. Sariwa pa ang alaala nito sa Warsaw. Ito ang dahilan kung bakit tumatanggi ang pamahalaan ng Poland na tanggapin ang Zapad 2025 sa halaga nito. Hindi nila ito tinuturing na pagsasanay, kundi ensayo para sa mas malalang mangyayari. Inutos ni punong ministro Donald Tusk ang pagsasara ng hangganan ng Belarus habang may ehersisyo at papayagan lang ang mahahalagang pagtawid. Naka-high alert ang puwersa ng Poland, nagpapatrolya ang fighter jet, at mahigpit na binabantayan ng reconnaissance unit ang mga galaw. May mga tagamasid ng NATO, pero hindi inaasa ng Poland ang seguridad nila sa iba. Alam ng pamahalaan na pwedeng gamitin ang mga drill bilang panlilinlang sa totoong operasyon, kaya ayaw nilang mabigla o hindi handa. Lalong tumitindi ang pag-aalalang iyon kapag isinama mo pa ang kamakailang paglabag ng drone sa teritoryo ng Poland. Dito nagsimulang bumaliktad ang sugal ng Kremlin laban sa kanila. Maaring tinatakot ng Russia ang Poland, pero hindi Ukraine ang Warsaw. Ang pagtawid sa Poland ay nangangahulugang pagtawid sa NATO territory. At iyon ay magpapagana sa Artikulo 5, ang provision na nagsasabing ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Hindi ito sa isang hungkag na pangako. Ibig sabihin nito, may carrier ng United States sa Baltic, submarino ng Britanya na may nuclear na missile, jet ng Pransya sa himpapawid, at daan-daang libong sundalong Europeo at Amerikano na magpapatibay ng depensa. Sa bawat drone ng Rusya na tumatawid ng hangganan, mas maraming tao, jet at armor ang ipinapadala ng NATO sa rehiyon. Bawat pagsasanay ng Rusya ay ginagantihan ng NATO ng mas malaki at advanced na ehersisyo. Hindi ito labang kayang panalunin ng Rusya. Sa huli, ang tugon ng Polonya ay hindi lang tungkol sa agresyon ng Rusya, kundi tungkol ito sa mas malawak na pananaw para sa seguridad at pamumuno sa Europa. Pinalalala pa ito ng makabagong kasaysayan ng Polonya na puno ng digmaan at kalamidad. Pagkawasak ng Polonya, hinati ng Nazi Aleman at Soviet at ang paglusob sa Kapitolyo na tila wala ng pag-asa. Noong 1919 winasak ng unang digmaang pandaigdig ang lumang kaayusan ng Europa. Sinikap ng bagong Republika ng Polonya na maitatag ang sarili.
Lumaban ang mga Polako sa Aleman at kanlurang Ukranyano dahil sa alitang hangganan. Ang lahat ng ito ay hindi direktang dulot ng heograpiya ng Polonya. Kung tutuusin, mahina ang heograpiya ng bansa pagdating sa pambansang seguridad. Ang Polonya ay walang natural na depensa dahil nasa gitna ito ng kapatagan ng Europa. Madali itong pasukin mula silangan at kanluran na makikita sa kasaysayan. Madalas gawing tuntungan ng mga kapangyarihan ang Polonya sa pagpapalawak sa Europa. Walang Polonya sa buong ika-19 na siglo. Bumagsak ang dating estado ng Polonya dahil sa mahirap protektahang heograpiya. Sinakop ng mga Prusyano yan sa kanluran, Ruso sa silangan, at monarkiyang Habsburg sa timog ang teritoryo. Naging mapaminsala para sa mga Polako ang pagbagsak ng Europa sa unang digmaang pandaigdig. Matapos ideklara ang digmaan ng Alemanya at Rusya, sa kanilang teritoryo agad naganap ang labanan. Maraming Polako ang napilitang lumaban, 450,000 ang namatay at 1,000,000 ang nasugatan sa digmaan. Noong 1916 halos 2,000,000 taga-Polonya ang lumaban sa hukbo ng Alemanya, Austria o Rusya. Pagkatapos ng digmaan, maraming bahagi ng bansa at mga teritoryong sinakop ng Polonya ang nawasak. Hindi direkta. Ito'y dahil sa malas na lokasyon ng Polonya. Dahil sa sentral at walang proteksyong posisyon nito sa mapa, ang mga teritoryo ng Polonya ay matinding tinarget. Ang tanging positibong bahagi ng digmaang iyon ay muling nakuha ng Polonya ang kanyang kalayaan makalipas lamang ang kaunting panahon. Sa unang tingin, ito ay magandang balita para sa bansa. Hindi ba dapat hindi na masali ang Polonya sa mga digmaan? Pero hindi ganoon. Noong 1939 muling dumating ang sakuna. Nilusob ng Nazi Alemanya at ng Unyong Sobyet ang Polonya mula sa dalawang panig. Natalo ang Polonya sa hindi patas na laban sa mga higanting militar na ito, na nagdulot ng matitinding kahihinatnan. Parehong managdurusa ang silangan at kanluran sa totalitaryang pamumuno ng militar sa ilalim ni na Hitler at Stalin. Di ko inakalang may mas masama pang pinuno. Dagdag pa, naging frontline pa ang Polonya. Noong unang digmaang pandaigdig, naglaban ang dalawang diktador at nalagay sa gitna ang kawawang Polonya. Mas malalim ang sugat na iniwan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa bansa kaysa sa nauna. At hanggang ngayon ay naaalala pa rin. Nasa 6 na milyong Polako ang namatay sa digmaan. Halos 20% ng populasyon noon. Kalahati ng biktima ay Polakong Hudyo na pinahirapan ng Nazi. Matapos ang madilim na bahagi ng kasaysayan, hindi rin agad bumuti ang kalagayan ng Polonya. Pinamunuan ng mga komunista ang Polish People's Republic. Matagal naging satellite ng Moscow at Union of Soviet Socialist Republics ang Warsaw. Dahil sa gulag at totalitarianismo ni Stalin, noong 1989 lang muling naging malaya ang Poland nang bumagsak ang Soviet Union. Ang nakalipas na 36 na taon ay pambihirang panahon sa kasaysayan na naging mas maunlad at ligtas ang Poland. Sumali ito sa European Union at NATO, na nagdulot ng pahinga mula sa kaguluhan. Mahalagang maunawaan ang kasaysayan ng Poland. Batid ng pamahalaan sa Warsaw na hindi karaniwan ang kapayapaan at kasaganaan. Mula sa pananaw ng kasaysayan, may saysay talaga na palakasin ang depensa ng Poland. Kung nais ng Poland na ipagtanggol ang sarili bilang mahina sa Europa, kailangan nito ng malakas na militar. Ang unang mga hakbang sa direksyong ito ay ginawa na noong 2012 nang inilabas ng gobyerno ng Poland ang isang 10 taong teknikal na plano para sa modernisasyon. Lalakas ang sandatahang lakas ng Poland dahil sa planong 15 bilyong pagbili ng armas. Kahit ngayong 2025 mahalaga pa rin ang pananaw na kailangan ng malakas na militar. Sa ika-4 na taon ng pananakop sa Ukraine, lumitaw na hindi ganoon kaligtas ang Europa gaya ng akala ng marami. Ang Ukraine, katabi ng Poland, ay direktang naranasan ang banta mula Moscow. Dahil sa pag-atake ni Putin, nakikita ng marami ang pagbabalik ng imperialismong Ruso. Nagtaas ito ng alarma sa Warsaw dahil ilang beses nang nasaktan ng imperialismong Ruso ang Poland sa kasaysayan. Sa Warsaw, ang banta ng Moscow ay malapit lang sa kanilang hangganan. Ang Poland ay katabi ng Belarus, na tinuturing puppet state ni Putin. Sa timog silangan ng Poland, sinusubukan ng Russia lumapit sa Ukraine, pero bigo sila. Huwag kalimutan ang Kaliningrad exclave, maliit na bahagi ng Russia na katabi ng Poland sa hilaga. Lubos na militarisado ang lugar na ito at tinatawag ding kutan ng Russia sa Dagat Baltic. Sa lahat ng anggulo, nanganganib ang Poland dahil sa Russia.
Pero teka, hindi naman mismong bansa ang nanganganib. Tama? Kasapi ang Poland sa NATO. Hindi maglalakas loob ang Russia na salakayin ang teritoryo ng bansang iyon dahil sa Artikulo 5 ng NATO. Ang pag-atake ng Russia ay magreresulta ng digmaan laban sa Moscow at buong alyansa, pati United States. Ang pag-atake sa isang kasaping estado ay itinuturing ding pag-atake sa lahat. Ngunit hindi nito lubos na inaalis ang takot. Sa Polonia, ang bansang ito ang magiging isa sa mga unang target sakaling magkaroon ng ganap na digmaan. Ipinapakita ng patuloy nilang paglabag sa himpapawid ang panganib na kinakaharap ng bansa at nagdudulot ito ng kaba. Ang Slovakia Gap sa pagitan ng Polonia at Lithuania ang tanging daan para makapasok ang NATO sa mga Baltic states. Isa ito sa pinakamahihinang bahagi ng alyansa. Kung magpasya si Putin na atakihin ang NATO, malamang na ito ang unang targetin niyang choke point. Hindi makakasiguro ang Warsaw na hindi aatakihin ng Rusya ang NATO kahit mukhang hindi ito makatuwiran ngayon. Sa huli, gusto mo bang ipusta ang pambansang seguridad mo sa pagiging makatuwiran ni Putin? Kapag nagpasya ang Rusya na atakihin ang Poland kahit may ganti, makakagawa ito ng malaking pinsala bago pa makialam ang NATO. Ang pinakakanlurang bahagi ng Belarus ay 3 oras lang ang biyahe mula sa Warsaw. Kapag umatake ang tropang Ruso at Belarusian, agad na mapapanganib ang kabisera. Pwede ring agad atakihin ang mga hilagang lungsod malapit sa Kaliningrad exclave. Pagpasok ng puwersa ng NATO sa Poland, ang unang linya ng labanan ay nasa Poland na. Dahil sa mga aral ng kasaysayan, ayaw ng Poland na maulit ito. Dapat ko ring banggitin ang nangyari nung huling inatake ang Poland. Nangako ang United Kingdom at Pransya na ipagtatanggol ang Poland bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi nila natulungan ang bansa ng salakay ng Alemanya at Rusya hanggang sa huli na. Mas malakas at mas tiyak na ngayon ang suporta ng NATO para sa Poland. Kapag tiningnan natin ang mapang ito ng mga miyembro ng NATO sa Europa, malinaw na mas malakas ang grupo kaysa sa Pransya at United Kingdom lang. Kung magsasama-sama ang grupo at lalaban kasama ang Estados Unidos, halos walang laban ang Russia. Kahit ganoon, may kawalan pa rin ng tiwala sa Poland dahil sa trauma ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayaw ng bansa umasa sa iba sa depensa, kaya nais nitong maprotektahan ang sarili kapag kailangan. Nagpasya ang Warsaw na bumuo ng malakas na hukbo laban sa posibleng pag-atake ng Russia. Kahit maliit ang posibilidad, tiyak na mapipigilan ng malakas na militar ng Poland ang pagpasok ng mga puwersa ng Russia. Mas mainam pigilan sila sa hangganan kaysa maghintay ng tulong ng NATO. Ngayon, hindi sana nagsimula ang lahat ng kaguluhang geopolitikal na ito kung hindi dahil sa digmaan sa Ukraine. Matibay ang suporta ng Polonia sa layunin ng Ukraine at malaki ang simpatiya nito para sa kalapit nitong bansa. Simula ng digmaan ilang taon na ang nakalipas, tinulungan ng pamahalaan at lipunang sibil ng Polonia ang milyon-milyong refugee. Mahigit 35 milyon sa 65 milyong taong tumakas mula sa pananakop ng Russia ang pumasok sa European Union sa hangganan ng Polonia at Ukraine. Mahigit 15 milyong Ukrainians ang nakatira roon ngayon. Karamihan ay nagtatrabaho at tumutulong. Malapit ding kaalyado ng Ukraine ang Polonia sa militar. Malaking dahilan nito ay ang banta sa seguridad ng Polonia kapag natalo ang Ukraine. Makikita ang estratehikong interes na ito pagdating sa suportang militar na ibinigay ng bansa. Ito ang unang bansang nagpadala ng Leopard tanks sa Ukraine, habang nag-atubili pa noon ang Alemanya at iba pa. Kadalasan, ang Poland ay aktibong sumusuporta sa Ukraine sa militar bilang miyembro ng NATO. Sa mga unang buwan ng digmaan, ang Poland ang pangalawang pinakamalaking nagbigay ng tulong militar sa Ukraine, na tinalo lamang ng Estados Unidos. Ito ay isang malaking tagumpay para sa isang bansa na may 38 milyong tao lamang at hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng isa sa pinakamalalaking suporta batay sa bawat tao. Base sa gross domestic product, mas mataas lang ang suporta ng mga bansang Baltiko kaysa Poland. 0.84% ng gross domestic product ng Poland ay napupunta sa Ukraine, kadalasan bilang tulong militar. Pero marami ring sinasabi ang mga numerong ito tungkol sa suporta ng iba pang mga bansang Europeo. May mas malalaking bansa sa Europa kaysa Poland, pero hindi sapat ang suporta nila kumpara sa laki ng kanilang populasyon at ekonomiya. Ang mga bansa tulad ng Pransya at Alemanya, na may mga ekonomiyang ilang ulit na mas malaki kaysa sa Poland, ay nagbibigay ng mas kaunting tulong sa Ukraine. Ang United Kingdom ay nagbibigay ng 0.33% ng gross domestic product, Alemanya 0,
27% at Pransya 00.05%. May kalayaan ang mga bansang ito na pumili kung ano ang ibibigay nila para sa digmaan. Mahalaga ito para sa Poland. Hindi kasing seryoso ang ibang bansang Europeo tungkol sa Russia gaya ng Poland. Akma ito sa matagal ng kalakaran na ang kanlurang Europa ay hindi gaanong gumagawa para sa kanilang pambansang depensa. Hindi sila gaanong natatakot sa Russia dahil sa Artikulo 5 ng NATO. Kasi ang Estados Unidos ang bahalang kumilos kapag may digmaan. Sa totoo lang, mas mababa ang panganib sa kanlurang Europa maliban kung may nuclear bombang Ruso. Dahil dito, ang mga bansa tulad ng Alemanya o United Kingdom ay umaasa na lang sa iba para sa bahagi ng kanilang pambansang seguridad. Kamakailan, sinabi ng United States General na hindi nakabilang ang British Army sa mga nangungunang puwersang pandigma dahil sa masamang kalagayan ng kanilang kahandaan. Ang United Kingdom na dating nangunguna sa hukbong dagat ay hindi na kayang makipagdigma mag-isa. Matapos ang isang pagsusuri, napag-alaman na mauubusan ng bala ang bansa sa loob lamang ng ilang araw ng digmaan. Kung bobombahin ito ng parehong drone at misil gaya sa Ukraine, hindi kayang ipagtanggol ng United Kingdom ang sarili nito ng maayos. Ito ay dahil karamihan sa mga sistema ng depensa at armor ng bansa ay luma na at laos na. Bukod dito, patuloy na nababawasan ang bilang ng mga sundalong Briton. Mula 1,900 na mahigit 50% na ang nabawas sa bilang ng mga sundalo. Mas malala ang pagbagsak ng sundalo sa Alemanya, pati Pransya ay bumaba ng 40%. Ayon sa hepe ng hukbong Aleman, ang militar ng Alemanya o Bundeswehr ay nasa masamang kalagayan. Nang magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine, sinabi niya na halos ubos na ang lakas ng Bundeswehr na pinamumunuan ko. Sa matinding labanan, mabilis mauubos ang supply ng Bundeswehr sa ilang oras o araw. Malinaw ang pagbagsak ng lakas militar ng Alemanya, lalo na sa kagamitan. Noong 1989, 5,000 ang tangke ng Bundeswehr. Ngayon, 300 na lang. Dati ay may 620 fighter jet, ngayon 230 na lang. Noon, ang militar ay may 2,000 at 100 na armored personnel carrier. Pagkalipas ng 3 dekada, 700 na lang ang natitira. Nakuha mo na ang punto. Ang hukbong Aleman ay mas mahina na ngayon kumpara noong ilang dekada lang ang nakalipas. Matagal na hindi natugunan ng Alemanya ang 2% gross domestic product military spending ng NATO at nito lang nakaraang taon nila ito natupad. Kung kulang ang gastos sa militar, hindi ito magiging mahusay gaya ng inaasahan. May parehong problema ang Pransya, pero hindi kasing tindi. Sabi sa ulat, pinakamababa na ang supply ng bala nila ngayon. Hindi ito tatagal ng matagal dahil sa kakulangan ng bala. Mas marami pa rin ito kaysa Britanya o Alemanya, pero hindi ito dapat ipagmalaki. Balikan natin ang Polonya. Dahil humina ang lakas militar ng pangunahing bansa sa Europa, naging marupok ang seguridad nito. Humina ang ibang makapangyarihang bansa sa Europa. Kaya naging Estados Unidos na lang halos ang sandigan ng depensa ng NATO. Ang Estados Unidos ang may pinakamalakas na militar sa mundo, lalo na sa laki ng gastos nila sa depensa. Pero hindi kailanman magandang ideya ang ilagay ang lahat ng iyong pag-asa sa iisang bagay. Kung walang NATO member sa Europa na kayang lumaban sa digmaan, malaking kahinaan ito. Mukhang hindi sapat ang mga bansa sa kanlurang Europa para tiyakin ang kaligtasan ng Europa. Hindi kasing seryoso ng silangan ang kanlurang Europa sa Rusya na makikita sa depensa at suporta sa Ukraine. Tinutugunan ng Polonya ang kakulangan sa seguridad sa pamamagitan ng pagtatayo ng pinakamalaking hukbo sa Europa. Kung magtagumpay, kayang protektahan ng Polonya ang Europa kahit mag-isa. Pumunta kami sa inyong bansa upang maghatid ng isang napakahalagang mensahe. Mahal ng Amerika ang Polonya at mahal ng Amerika ang mga mamamayang Polako. Salamat! Mga ginang at gino. Sa Benguet Tasban Fayragas, ang buong gilid na mag-host muli ang Polonya ng 3Case Initiative Summit. Polonya ang tumatanggap ng responsibilidad sa seguridad ng Europa dahil humina ang ibang bansa. Mukhang di makasarili itong hakbang, pero hindi totoo iyon. Sa katunayan, maraming benepisyo ang Polonya sa estratehiyang ito. Kung malampasan ng Polonya ang United Kingdom, Alemanya at Pransya sa lakas militar, makakamit nito ang mahalagang geopolitical na posisyon. Malaki ang benepisyo nito sa Polonya at tugma sa global na trend. Ngayon,
papunta na ang Polonya sa pagiging pandaigdigang kapangyarihan. Totoo ito sa maraming bagay, lalo na sa ekonomiya ng pandaigdigang ugnayan. Inaasahang malalampasan ng Polonya ang United Kingdom sa gross domestic product per capita pagsapit ng 2,000 at 30 na talagang kahanga-hanga. Sa loob ng mga dekada, mas mahirap ang mga bansa sa silangang Europa kumpara sa kanilang mga katapat sa kanlurang Europa. Pagkatapos ng dekadang pamumuno ng Soviet, naging salat at magulo ang silangang Europa. Ngayon, nagbabago ang sitwasyon dahil mabilis umunlad ang ekonomiya ng mga bansang tulad ng Polonya. Ang ekonomiya ng Polonya ay tuloy-tuloy na lumalago sa loob ng halos 30 taon, isang tagumpay na tanging Australia lamang ang nakalampas sa makabagong kasaysayan. Sa katunayan, ang Polonya lang ang tanging bansa sa European Union na hindi naapektuhan ng krisis sa ekonomiya noong 2008 mula 1,900 hanggang 2,000 at 19 ang ekonomiya ng bansa ay lumago ng average na 42% taon-taon. Ayon sa mga ekonomista, ang compound interest ay himala. Nangyari ito sa Polonya. Mula 1,900 pataas, ang gross domestic product ng bansa ay tumaas ng 7 beses pagdating sa kabuuang pagbabago ng gross domestic product sa nakalipas na 30 taon. China lang ang nakatalo sa Polonya. Naranasan ng bansa ang isang uri ng himalang pang-ekonomiya at lubusang nabago ang ekonomiya ng Polonya. Mula sa pagiging isa sa pinakamahinang ekonomiya sa Europa, naging isa ito sa pinakamalaki at pinakamauunlad sa buong mundo. Sa ngayon, ika-20 na ang pinakamalaking ekonomiya ng Polonya sa buong mundo. Nalampasan na nito ang Switzerland ngayong taon at patuloy pang umaakyat sa ranggo. Isa sa mga dahilan ng tagumpay na ito ay ang pagiging miyembro ng Polonya sa European Union. Noong 2004 nagdesisyon ang pamahalaan sa Warsaw na sumali sa European Union na nagdala ng benepisyo sa ekonomiya. Simula noon, malayang nakakakalakal ang mga negosyo sa Polonya sa European Union. Ngayon, may 20 trilyong nominal gross domestic product ang European Union. Kaya malaki talaga iyon. Umuunlad ang pribadong negosyo sa Polonya dahil may accesses sila sa malaking European Union market. Tumatanggap din ang Polonya ng maraming pamumuhunan mula sa ibang bansa ng European Union. Patakaran ng organisasyon na ang mayayamang miyembro ay tumutulong pinansyal sa mas mahihirap para sa kanilang pag-unlad. Makikita sa chart na ang Alemanya ang pinakamalaking nag-aambag habang Polonya ang pangunahing nakikinabang. Simula 2004, tumanggap ang Polonya ng 200 at 61 bilyong euro mula sa European Union budget. Ginagamit ng bansa ang pondo para magtayo ng infrastruktura gaya ng kalsada, riles ng tren at iba pa. Inilunsad kamakailan ng European Union ang Security Action for Europe Fund, ang pinakamalaking defense initiative nito na may 150 bilyong euro na budget. Pinakamalaki ang bahagi ng Polonya, 437 bilyong euro. Ginagamit ang pondong iyon para palawakin ang fleet ng mga tangke ng Polonya, palakasin ang kanilang air defense at missile systems, dagdagan ang mga artillery system, at paunlarin ang teknolohiya ng drone at anti-drone. Ipinapakita ng pamumuhunang ito ang mahalagang papel ng Polonya sa NATO at ang pagtaas ng halaga nito bilang sentro ng lohistika at pananakot. Kakabigay lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator ng YouTube. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa 1,000 views. Tulad nito. Hindi ibig sabihin na lahat ay kailangang mag-umpisa ng sariling channel. Kung naisip mong mag-YouTube or faceless channel, ngayon na ang tamang panahon para simulan ito. Araw-araw, milyon-milyon ang binabayad ng YouTube sa creators. At mas binibigyang pansin ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Alam kong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. Dahil madalas din kaming makatanggap ng email mula sa inyo. At kaya, napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kung gusto mong magsimula ng sariling YouTube channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa pamamagitan ng pagkaklik sa link sa description o sa card na makikita sa iyong screen. Bukod sa suporta mula sa labas, may papel din ang mga salik sa loob ng bansa sa tagumpay ng Polonya. Mataas ang kasanayan ng manggagawa sa Polonya kaya nagtagumpay sila sa impormasyon at teknolohiya. 45% ng gross domestic product ng Polonya
ay mula sa impormasyon at teknolohiya sektor na may halos 60,000 tech companies sa bansa. Ang iyong mga higanteng Google, Facebook, Amazon at Intel ay may base na sa Polonia. Bahagi ito ng trend ng global na negosyo na lumilipat dito dahil sa lokal na talento. Bukod sa pagiging European Union member at maraming talento, ito ang pangunahing dahilan ng tagumpay ng Polonia. Ang nakalipas na 30 taon, ang pinakapanatag sa 400 taong kasaysayan ng Polonia. Humahabol na ang Polonia sa Europa dahil ngayon lang nila naranasan ang kapayapaan at kalayaang matagal ng taglay ng iba. Kung magpapatuloy ang panahong ito ng kapayapaan, maaaring maitaguyod ng Polonia ang sarili nito bilang isa sa mga pangunahing bansa sa Europa. Para ipaliwanag ito, balikan natin ang nakalipas na 400 taon. Noong gitnang panahon, ang Polonia ay tahanan ng makapangyarihang Polish-Lithuanian Commonwealth. Noong huling ika-16 at unang ika-17 siglo, malawak ang sakop ng federasyon sa silangang Europa. Minsan, ang estado ang pinakamalaki sa Europa. Sa sandaling panahon, nasakop pa ng federasyon ang Moscow. Nabihira sa kasaysayan. Nagkawatak-watak ang Commonwealth, pero nanatili ang ideya ng makapangyarihang estado sa silangang Europa. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nabuo sa Poland ang ideya ng Intermarium. Isinalin bilang sa pagitan ng mga dagat, ito ay magiging federasyon mula Dagat Itim hanggang Dagat Baltiko at Dagat Adriatic. Ang estadong ito ay makakatapat sa Germany, sa kanluran at Russia, sa silangan, at magdudulot ng kapayapaan at kasaganaan sa silangang Europa. Hindi natupad ang ideyang ito dahil sa pagkakabaha-bahagi ng mga estado sa silangang Europa. Dahil sa digmaan ng Poland laban sa Lithuania at Ukraine, hindi nabuo ang alyansa sa rehiyon. Dagdag pa, tinutulan ito ng mga Soviet. Dahil sa aral ng nakaraan, ayaw ng Moscow na bumalik ang Polish-Lithuanian Commonwealth. Ginawang malinaw ito ng digmaang Polish-Soviet mula 1911 hanggang 1921. Nagwagi ang Polako sa digmaan, ngunit nagbigay ng malalaking konsesyon. Sa kasunduang pangkapayapaan, tinanggap ng Polonia ang Ukraine at Belarus bilang Soviet proxy at iniwan ang Intermarium. Alam natin ang nangyari. Nadurog ang Polonia at mga karatig bansa nito sa silangang Europa noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil walang matibay na federasyon. Hindi tuluyang nawala ang ideya ng Intermarium at umiiral pa rin ito hanggang ngayon. Tinututukan ng Polonia ang pagbubuklod ng silangang Europa para maisakatuparan ang Intermarium. Maaari itong magbigay ng bagong blok ng seguridad na maaaring maggarantiya ng kapayapaan at kasaganaan ng rehiyon. Si dating Pangulong Andrzej Duda ng Polonia ang nanguna at co-founder ng 3Seas Initiative noong 2016. Ang inisyatiba ay nakatuon sa pagitan ng Baltic, Adriatic at Black Seas. Inspirasyon mula sa Intermarium. Layunin ng proyekto na palakasin ang kooperasyon ng 12 European Union member states: Estonia, Latvia, Lithuania, Polonia, Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania at Bulgaria. Hindi miyembro ng European Union ang Ukraine, pero kasali ito sa programa bilang de facto ika-13 miyembro. Ang proyekto ay nakatutok sa infrastruktura at enerhiya, pero may malalaking geopolitical na motibo rin. Kita mo, sinusubukan ng Poland na maging pangunahing leader sa lugar gamit ang 3Seas Initiative. Hinahamon ng Poland ang tradisyonal na European Union leaders sa pagbuo ng sariling grupo sa organisasyon. Hindi gusto ng mga bansa tulad ng Alemanya o Pransya ito dahil hinahamon nito ang kanilang autoridad sa loob ng European Union. Para sa Poland, maraming benepisyo ang pamumuno sa rehiyon. Pangungunahan ng Poland ang pag-unlad ng ekonomiya sa silangan at tataas ang katayuan nito sa mundo. Akma ang ambisyosong planong militar ng Poland sa kanilang regional na agenda. Mukhang sobra ang pagtatayo ng pinakamalaking militar sa Europa para sa bansang may 38 milyong tao lang. Mahalaga ito kung nais mong maging leader ng rehiyon. Sa pagkakaroon ng pinakamalaking hukbo sa Europa, hindi lang kayang protektahan ng Polonia ang sarili nito, kundi pati na rin ang mga kaalyado nito. Kapag lumaki ang militar ng Polonia, nahihikayat ang ibang silangang Europa na maging mas malapit na kaalyado. Posibleng matupad ng Polonia ang pangarap nitong Intermarium at maging bansang may mataas na katayuan. Layunin ng mga planong militar ng Polonia na hindi lang protektahan ang bansa, kundi maging leader din sa rehiyon at makuha ang mga benepisyo nito. Halimbawa, mas gumanda ang relasyon ng Polonia at Estados Unidos nitong mga huling taon
Laging ipinapahayag ni Pangulong Donald Trump ang paghanga niya sa Polonya noon at ngayon sa kanyang termino. Itinuturing ni Trump ang Polonya bilang mahalagang kasosyo sa NATO at modelo ng konserbatibong pamahalaan dahil kinikilala ng Washington ang estratehikong halaga nito. Dati, critical ang pamahalaan ng Polonya dahil sa pagbabago sa hudikatura, pero nalimutan ito dahil sa digmaan sa Ukraine. Dahil sa lakas militar at pamumuno sa rehiyon, naging mahalagang miyembro ng NATO ang Polonya. Para sa Estados Unidos, mahalaga ang Polonya sa pagtatanggol ng silangang bahagi ng NATO. Bukod pa dyan, gusto rin ng Washington ang ideya ng isang malakas na militar ng Polonya. Ayaw ng Estados Unidos na sila lang ang depensa ng Europa kontra Rusya. Lalo na ngayon na parang may Cold War sila ng China. Dapat mag-focus ang Estados Unidos sa ibang lugar dahil kaya ng Polonya palakasin ang militar at punan ang puwang ng kapangyarihan. Malinaw na may estratehikong alyansa ang Polonya at Estados Unidos. Lalo na't 2 beses bumisita si Joe Biden sa bansa sa loob ng 1 taon bilang presidente. Kamakailan, pinatuloy ni Trump si Pangulong Karol Nawrocki ng Polonya sa White House na may military flyover bilang pagpugay. Nagtayo kamakailan ang Estados Unidos ng permanenteng base sa Polonya na nagpapakita ng mahalagang papel nito sa depensa ng NATO. Nangako rin ang United States na gagawing isa sa pinakamalakas na hukbong sandatahan sa Europa ang Polonya. Magbibigay ito ng mga kasunduan sa armas para sa pinaka-advanced na mga sistema ng sandata sa mundo, kabilang ang Patriot Missile System at High Mobility Artillery Rocket System na mga rocket launcher. Isang dokumento ng estratehiya ng United States ang nagbigay diin sa layuning ito na nagsasabing susuportahan ng Amerika ang Polonya upang maging isang nangungunang kaalyado ng NATO at pangunahing leader sa rehiyon. Dahil sa tulong ng Washington, pwedeng maging malakas na militar ang Polonya. Makakapagbigay ito ng seguridad militar sa silangang Europa at makakakuha ng impluensya sa rehiyon at mundo. Tungkol naman sa pagpapalakas ng armas, maraming dahilan ang Polonya para sa kamakailang pagpapalakas ng kanilang militar. Pero ano nga ba ang hitsura ng pagtaas ng lakas militar? Noong 2000 at 25 umabot na sa 32 bilyon ang budget militar ng bansa. Mas mataas kaysa sa Israel at Canada. Sa aktual na halaga, ang bilang na ito ay kumakatawan sa halos 3% ng gross domestic product na may legal na mandato na targetin ang 4% at mga politikal na pahiwatig na maaaring tumaas pa ito sa 5% sa mga darating na taon. Bagamat hindi nito mailalagay ang Poland sa top 10 na pinakamalalaking gumagastos sa militar sa buong mundo, ito ay nagpapakita ng isang estratehikong pagbabago. Mabilis na minomoderniza ng Warsaw ang sandatahang lakas, bumibili ng Abrams tanks, F-35 at Patriot missile batteries para maging silangang pananggalang ng NATO. Sa ekonomiya, mabilis umunlad ang Poland sa Europa at inaasahang aabot sa 1 trilyon ang gross domestic product sa 2028. Ang patuloy na 5% depensa ay maaring magdala ng taunang gastos militar sa 50 bilyon sa pagtatapos ng dekada. Dahil dito, mas mapapalapit ang Poland sa antas ng Germany at France, hindi lang sa budget, kundi pati sa estratehiya. Ngayon, lahat ng perang ito ay gagastusin para sa isang layunin, ang protektahan ang silangang Europa laban sa Russia. Buti na lang may gabay na ang Poland kung paano ito gawin. Marami nang natutunan ang kanluran tungkol sa makabagong labanan laban sa Russia mula sa digmaan sa Ukraine. Isa sa pinakamalaking aral mula sa labang ito ay mahalaga ang bilang. Mas marami kang bala, tangke, at sundalo. Mas malaki ang tsansa mong magtagumpay. Ito ay dahil ang mga labanan gaya ng digmaan sa Ukraine ay tumatagal ng taon. Hindi lang ito tungkol sa pinaka-high-tech na kagamitan. Kahit nakakatulong iyon para may kalamangan ka. Mas mahalaga ang sapat na kagamitan at tauhan para tumagal. Kaya nakatuon ang Poland sa dami. Gusto nito ng maraming tauhan sa militar at malaking inventaryo ng artilleriya at tangke. Noong 2022 lang, nakakuha ang militar ng Poland ng 14,000 bagong recruit. Kabilang ito sa kampanyang maging sundalo ng Poland para sa pagre-recruit ng militar. Kahit hindi malaki ang populasyon ng bansa. Noong 2025 may tinatayang 200 at 16,000 aktibong sundalo ang militar ng Poland. Kaya ito ang ikatlong pinakamalaking hukbo sa NATO. Kasunod ng Estados Unidos at Turkey. Pinalalawak ng Poland ang militar nila sa ilalim ng batas sa pambansang depensa para umabot sa 3,000 at 1,000 sundalo. Iminungkahi ni Punong Ministro Donald Tusk ang pagtatayo ng 50,000 puwersa, kabilang ang reservist at sinanay na sibilyan, para palakasin ang kakayahan ng Poland sa matagalang labanan. Pinagtutuunan din ng militar ng Poland ang lakas ng putok
Isa sa mga dahilan kung bakit matagalan ng nakakatagal ang Ukraine sa pag-atake ng Russia ay dahil sa napakalaking lakas ng putok na mayroon ito. Nakakuha ang bansa ng artillerya, armored na sasakyan, at tangke mula sa NATO para ipagtanggol ang Ukraine laban sa mga tropang Ruso. Ayon sa ebidensya, nawalan na ang Russia ng mahigit 2,600 na raang tangke, 41,000 infantry fighting vehicles at higit 6,000 truck jeep at iba pang sasakyang pang-transportasyon. Ang katotohanang nagawa ng Ukraine na magdulot ng ganitong kalaking pinsala ay isang malaking dahilan kung bakit nabigo ang Russia na umabante. Kung titingnan ang arsenal ng Ukraine, marami itong gamit para magawa ito. Malaking tulong sa Ukraine ang HIMARS long-range artillery system sa pagsira ng posisyon at armor ng Russia. Napansin ito ng Poland na gustong bumili ng halos 500 HIMARS artillery systems mula sa Estados Unidos sa paglipas ng mga taon. Sa katunayan, mas marami pa ito kaysa sa mayroon ang Estados Unidos. Ang 500 ay halos katumbas ng pandaigdigang supply ng HIMARS bago ang digmaan. Malakas ang mga sistemang ito dahil umaabot sila ng 300 kilometro. Kung ilalagay sa gitna ng Poland, maaabot nito ang halos buong 400 kilometrong lapad ng bansa. Isipin mo, 500 yon. Bukod pa dyan, bibili pa ang Warsaw ng 300, K200 at 30 Chunmoo. Katulad ito ng HIMARS system ng South Korea na nagbibigay sa hukbo ng mas maraming long-range artillery firepower. Ambisyoso rin ang plano sa self-propelled artillery. Napatunayan na ng Krabs howitzer ng Poland ang husay nito sa Ukraine, kaya pinapataas pa ng Warsaw ang produksyon nito. Sa kasalukuyang order, 170 Krabs ang nasa militar. Ayon sa dating dokumento ng seguridad, maaaring umabot sa 500 ang bilang kapag may kakayahan na sa produksyon. Naging epektibo ang Krabshowitzer sa digmaan sa Ukraine at tinalakay ito nina Zelensky at Duda. Bibili rin ang hukbong sandatahan ng Poland ng maraming K-1 mula South Korea para palakasin ang kanilang mga howitzer. Ang plano ay bumili ng humigit kumulang 700 nito na maglalaman din ng Polonized na version na tinatawag na K-1 Poland. Sa 2026, magsisimula ang paggawa ng K-1 Poland howitzers sa Poland bilang bahagi ng technology transfer kasama ang Korea. Kapag natupad ang lahat ng planong ito, magkakaroon ang Warsaw ng isa sa pinakamalalakas na arsenal ng artillerya sa buong mundo. Hindi ito nagkataon lang. Sa posibleng digmaan laban sa Russia, ang artillerya ang magiging isa sa pinakamahalagang salik. Bago ang digmaan sa Ukraine, inisip ng Russia na ang malaking arsenal ng artillerya nito ang susi sa mabilis na tagumpay. Ayon sa ilang pagtataya, nagsimula ang hukbong Ruso na may 5,000 howitzer at rocket launcher. Noong unang buwan ng laban, nagpaputok ang mga tropang Ruso ng 60,000 artillery shell araw-araw. Dahil sa iba't ibang dahilan, nabigo ang opensibang ito. Luma na ang taktika ng Rusya. Mabilis silang naubusan ng bala at kulang sa pagsasanay ang mga sundalo nila. Ang pangunahing dahilan ng kabiguan ng opensiba ng artillerya ng Rusya ay ang epektibong kontra-artilleryang depensa ng Ukraine. Sa labanan, ang artillerya laban sa artillerya ang isa sa pinaka-nakapagpapasyang salik. Nang salakay ng Rusya, ang artillerya ng Ukraine ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nasakop ang Kyiv. Nagsimula ang Ukraine ng digmaan na may 1,800 artillerya, kaya dehado ito kontra Rusya sa papel. Dahil sa mas epektibong kampanya, nagawang wasakin ng Ukraine ang malaking bahagi ng artillerya ng Rusya gamit ang mas maliit nilang arsenal. Mas mahusay ang fire control system nito, kaya mas epektibo ang mga atake ng Ukraine. Ang tagumpay sa labanan ng artillerya ay isa sa nagtutulak sa pag-usad ng Ukraine. Pero ang pagpapanatili ng firepower ang pangunahing hadlang ng hukbong Ukrainian. Mas marami pang gamit ng artillerya ang Ukraine sa ilang araw kaysa kayang gawin ng United States sa isang buwan. Malaking problema ito dahil parehong umaasa ang depensa at opensa sa napakaraming firepower. Ayon sa mga eksperto, naging digmaang artillerya na ang labanan sa Ukraine dahil sa labis na paggamit nito. Muli na namang napatunayan ng artillerya na ito ang hari ng labanan. Dahil sa halimbawa ng Ukraine, may dahilan ang Poland na bumili ng maraming sistema ng artillerya. Pero syempre, hindi lang itong mga mabibigat na sandata ang bahagi ng pagpapalakas ng militar. Karaniwan, ang artillerya ay ginagamit para suportahan ang impanterya sa panahon ng digmaan. Ang totoong lakas ng hukbong Polish ay nasa mga tangke at sasakyang pandigma. Pang-apat ang Poland sa NATO sa dami ng tangke.
na may humigit kumulang 650 ayon sa statista. Mahigit 200 dito ang mahahalagang Leopard tanks. Bago ang digmaan sa Ukraine, mas malaki pa ang arsenal ng mga tangke ng Poland na umaabot sa 1,000 ang kabuuan. Mas kaunti na ang bilang dahil nagbigay ang Poland ng daan-daang tangke sa Ukraine. Pero di mababawasan ang tangke sa Poland. Bumibili ang bansa ng mahigit 300, 66 na Abrams na tangke, kaya sila ang unang kaalyado ng Amerika sa Europa na magkakaroon ng ganitong tangke na gawa sa Amerika. Nag-order ang Poland ng 1,000 K2 tank mula Korea, 800 at 20 dito ay gagawin sa bansa dahil sa technology transfer. Ang mga Polonized na version na ito ay tinatawag na K2 Poland at iaangkop ang mga ito para sa patag na lupain sa Poland. Bibili rin ang bansa ng 1,000 at 400 Borsuk infantry fighting vehicles mula sa sariling industriya ng depensa. Isa ito sa pinakamalalaking kasunduan sa kasaysayan ng paggawa ng depensa ng Poland. Bibili rin ang Poland ng 200+ lokal na Rosomak combat vehicles sa isang mas maliit na kasunduan. Bumili ang militar ng Ukraine ng 100 ng sasakyang ito dahil interesado sila. Bahagi ito ng pagsusumikap ng Kyiv na magkaroon ng armadong fleet at kumuha ng maraming tangke at infantry fighting vehicles. Gustong bawiin ng Ukraine ang mga teritoryong nakuha ng Russia, kaya kailangan nila ng armadong sasakyan. Maraming military commentator ang nag-isip na tapos na ang panahon ng mga tangke dahil napakaraming tangke ng Russia ang nasira ng mga anti-tank missile at artillerya. Pero kung gusto mong umatake sa patag na lupa, kailangan pa rin ang mga armadong sasakyan. Nagbago na ang taktika sa paggamit ng tangke dahil may epektibong panlaban. Pero hindi pwedeng tuluyang alisin ang mga ito, lalo na para sa Ukraine. Kamakailan, humingi ang bansa ng mga tangke sa mga kaalyado dahil nahihirapan ang opensiba. Kaya mas gusto ng Ukraine na madagdagan pa ito. Ang Poland, na may patag na lupain na katulad ng Ukraine, ay sumusunod sa pag-iisip ng kanilang kapitbahay. Mahalaga ang armored na sasakyan sa militar ng Poland dahil hindi nila mababasag ang linya ng kalaban kung wala ito. Gusto ng Poland ng maraming tangke at infantry fighting vehicles para maging pinakamalakas ang kanilang infantry sa NATO sa Europa. Kahit nakatuon ang estratehiyang militar sa Warsaw sa hukbong lupa, may papel din ang ibang bahagi ng depensa. Para maprotektahan ang kanilang himpapawid, bumili ang Poland ng 32 F-35A fighter jets mula sa United States. Palitan nila ang mga lumang MiG-29 na eroplano sa Poland na mas kaunti ang kakayahan kumpara sa ikalimang henerasyon na F-35. May 48 F-16 fighter jets na ang Poland na kilala sa pagiging multi-purpose at maganda ang record. Bukod dito, bibili rin ang Poland ng 48 F-50 fighter jets mula Korea. Ang mga magagaan na combat aircraft ay murang suporta sa labanan sa himpapawid at lupa. Gagawa ang Poland ng sarili nitong bersyon ng jet na iyon, na tatawaging FA. 50 Poland na magkakaroon ng mas pinahusay na kakayahan. Para palakasin ang Air Force, bumili kamakailan ang Poland ng halos 100 Apache attack helicopters at mahigit 50 multi-purpose helicopters mula sa Augusta Westland. Mahalaga ang mga eroplanong ito sa Poland para ipagtanggol at suportahan ang ground forces sa labanan. Sa digmaan sa Ukraine, malaking problema ng mga tagapagtanggol ang kakulangan ng air superiority. Patuloy na binabantaan ng mga fighter jet at helicopter ang tropang panlupa. At hindi sapat ang luma nilang Soviet na eroplano para depensahan sila. Nakatanggap kamakailan ang Kyiv ng F-16 fighter jet mula NATO na posibleng makatulong sa problemang ito. Tiyak na napansin ng Poland ang problema ng Ukraine sa air superiority. Sa pamamagitan ng pagkuha ng ilan sa pinakamagagaling na fighter jet at helicopter sa mundo, umaasa ang Warsaw na mapanatili ang air superiority sa lahat ng oras. Hindi lang ito ang napansin ng Poland mula sa digmaan sa Ukraine. Malinaw na kailangan ng militar ng drone sa modernong digmaan. Hindi rin naman nahuhuli ang Poland dito dahil sila ang unang bansa sa NATO na bumili ng Bayraktar drones mula sa Turkey. Umorder sila ng 24 para sa surveillance, reconnaissance at pag-atake. Bukod pa rito, pinag-iisipan din ng Poland na bumili ng MQ, Sham Reaper drones. Maaari itong magbigay ng mahalagang impormasyon at magsagawa ng mga nakamamatay na pag-atake. Bumibili rin ang militar ng iba't ibang mas maliliit na drone gaya ng Fly-Eye, Orlik at Gladius UAVs. Mukha silang walang banta, pero sa digmaan sa Ukraine, napatunayan nilang nakamamatay sila.
Perpekto ang maliliit na drone para tukuyin ang posisyon ng kalaban at magdulot ng tiyak na matagumpay na pag-atake. At syempre, hindi pa huhuli, ang Poland ay kumukuha rin ng mga makabagong sistema ng depensa sa himpapawid. Pinakamalaki ang kasunduang pagbili ng United States Patriot Missile Defense Systems na aabot sa 15 bilyon. Kasama dito ang 48 Patriot launchers at 644 missile segment enhancement missiles na kayang tumarget sa eroplano at iba't ibang uri ng misil. Ito ang pinakamagandang version sa merkado. May 35 km minimum na abot at taas na hanggang 40 km. Ang pagbili ng 48 piraso ay sasaklaw sa malaking bahagi ng himpapawid ng Poland laban sa banta. Malinaw kung bakit binili ng Warsaw ang sistemang ito. May mahusay na record ang United States Patriot System sa Ukraine. Madaming beses nang napabagsak ng Patriot missile ang mga eroplanong Ruso at mga misil. Dahil sa pagbiling ito, mas mahihirapan ng tumawid sa hangganan ng Poland ang mga Russian fighter jet at helicopter. Maaaring protektahan ng mga sistemang ito ang mga lungsod ng Poland laban sa banta ng misil. Bukod sa medium-range air defense system, bumili rin ang bansa ng daan-daang anti-air modular missile. Ito ang pinakamalaking pagbili ng short-range air defense sa kasaysayan ng mga kasaping bansa ng NATO sa Europa. Ipinagpapatuloy ang sunod-sunod na pagbili, bumili rin ang Poland ng daan-daang sariling gawang Piran manpads na may kasamang ilang libong missile. Pinuri ng Ukraine ang mga man-portable air defense system dahil napabagsak nila ang ilang fighter jet at helicopter sa digmaan. Gamit ang mga air defense, umaasa ang Poland na mapanatili ang kalamangan sa himpapawid, kasama sa pagpapalakas ng militar ang mas maliit na pagbili para sa hukbong dagat. Sinimulan ng Poland ang paggawa ng unang frigate at target nilang 3 ito. Ang pangunahing layunin nito ay ipagtanggol ang baybayin ng Poland laban sa anumang paparating na banta. Malamang na magaganap sa lupa ang posibleng labanan laban sa Russia, gaya ng sa Ukraine, kaya mas malaki ang binibili para sa hukbong katihan. Pangalawa ang Air Force at pangatlo ang Navy. Ngayon, malinaw na ang lahat ng malalaking pagbiling ito ay aabot sa bilyon-bilyong dolyar para sa bansa. Ayaw ng pamahalaan sa Warsaw na lumabas ng bansa ang lahat ng perang ito. Mas matalinong hakbang ang magtayo ng sariling industriya ng depensa sa loob ng bansa. Dahil nagbibigay ito ng mga benepisyong pang-ekonomiya at pampolitika. Magdadala ito ng trabaho, palalaguin ang ekonomiya, at gagawing mas mahalaga ang Poland sa NATO. Kaya isinama sa Polish Military Modernization Plan ang lokal na paggawa ng armas. Ang Poland ay ika-10 sa pinakamalaking tagaluwas ng armas sa mundo. Ngunit mas marami itong inaangkat na kagamitang militar kaysa iniluluwas. Kung ikukumpara, mas malaki pa rin ang industriya ng depensa ng Alemanya at Pransya. Kung gusto ng Poland ng pinakamalaking hukbo sa Europa, kailangan nitong palakasin ang sariling industriya ng depensa. Nagulat ang lahat nang lumapit ang Poland sa South Korea para sa layuning ito. Noong 2022, pinirmahan ni dating Pangulong Duda ang kasunduang pang-armas na dolyar, 137 bilyon sa South Korea. Ito ang pinakamalaking kasunduan sa kasaysayan ng industriya ng depensa ng South Korea. Galing sa mga kumpanyang South Korean ang karamihan ng armas ng Poland, tulad ng tangke, fighter jet, at sasakyang pandigma. Noong 2023, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon ng dalawang bansa. Bakit mas malaki ang industriya ng depensa ng Germany kaysa sa South Korea? Gayong kapitbahay lang ito ng Poland. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kasunduan sa Korea at ng mga kasunduan sa armas sa ibang mga bansa. Magkabilang panig, Warsaw at Seoul ay parehong nakikinabang sa kanilang relasyon. Unang gagawin ng South Korea ang paglipat ng teknolohiya at papayagan ang Poland na sariling gumawa ng armas. Makakatulong ito sa paglago ng mga kumpanyang pangdepensa sa Poland na magdudulot ng benepisyong ekonomiya at politika. Ano ang makukuha ng South Korea sa paglilipat ng teknolohiyang ito? Hindi makatuwiran sa ekonomiya na ibigay ang teknolohiyang militar dahil tinutulungan lang nito ang mga kakumpetensya. Gayunpaman, ang hakbang na ito ng South Korea ay tumutulong dito na makakuha ng bahagi sa merkado ng Europa. Hindi mo siguro inaasahan, pero nais ng South Korea maging isa sa top exporters ng armas sa mundo. Ang bansa ay mataas na ang antas ng militarisasyon dahil sa karibal nitong North Korea at nakabuo na ito ng malaking industriya ng depensa sa loob ng bansa dahil dito. Ngayon, gusto ng bansa kumita sa industriya sa pagbenta ng produkto sa ibang bansa. Ginagamit ng Timog Korea
ang paglilipat ng teknolohiya sa Poland bilang sales pitch para makapasok sa European defense market. Kapag napatunayan ng mga kumpanyang Timog Koreano ang kanilang sarili sa Poland, maaaring sumunod na rin ang ibang bansa sa rehiyon na makipagnegosyo sa kanila. Maaari ring gawing manufacturing base ng mga kumpanyang Timog Koreano sa Europa ang Poland. Gustong makipagtulungan sa Timog Korea ang direktor ng export ng Polish Armaments Group sa hinaharap. Sabi ng direktor, kaya nating gumawa ng sinerhiya at gamitin ang karanasan para mapasok ang merkado ng Europa. Gustong makipagsabayan ng Timog Korea sa depensa ng Amerika, Pransya at Alemanya, ngunit mahirap itong gawin mag-isa. Kung makipagpartner ang Timog Korea sa Polonya, may tsansa itong makuha ang malaking bahagi ng merkado. Kinumpirma ng Ministro ng Depensa ng Polonya sa tweet ang estratehikong partnership at layuning mag-develop ng teknolohiya. Tinitingnan namin ang kooperasyong ito para sa pangmatagalan. Ang paglilipat ng teknolohiya ay simula ng pangmatagalang partnership, hindi lang panandali ang bentahan. Sa tulong ng South Korea, layunin ng Poland na bumuo ng pinakamalaking hukbo sa Europa. Umaasa silang maprotektahan ang sarili laban sa imperialismong Ruso sa pamamagitan ng malaking pag-upgrade ng hukbo. Bagamat malabong magkadigmaan, patuloy pa ring nababahala ang gobyerno ng Poland sa banta mula silangan dahil sa nakaraang karanasan. Dahil sa aral mula sa digmaan sa Ukraine, alam na ng Poland paano labanan ang pananakop ng Russia. Bumibili ang Warsaw ng bilyon-bilyong dolyar na kagamitang militar para sa pambansang seguridad. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga motibo. Ang malakas na hukbo ay magbibigay din sa Poland ng geopolitikal na katayuan bilang leader ng rehiyon. Mula sa pagiging pangunahing kaalyado ng United States sa Europa hanggang sa pagbuhay ng Intermarium, nagsisimula ng anihin ng Poland ang mga benepisyo. Sa 3Cs Initiative, nakikipag-agawan ng kapangyarihan ang bansa sa silangang European Union. Pinatitibay ito ng mabilis na paglago ng ekonomiya ng Poland na nagbibigay dito ng matibay na pundasyon. At kapag nagtagumpay ang Warsaw na pag-isahin ang rehiyon, malaki ang maaring maging benepisyo. Maaaring makamit ng silangang Europa ang seguridad na matagal na nitong hinahanap at ang tagumpay sa ekonomiya ng Poland ay maaring maulit sa buong rehiyon. Ang nakaraang 30 taon na pambihira sa kasaysayan ay maaring magpatuloy pa sa hinaharap.